nadiskubre nga tayo na bagong kainan na bagamat malayo sa aking tahanan, ay worth it naman itong puntahan. Na may tuturing ko nga isang hidden gem ng Parañaque. Isang kainan na medyo tago, ngunit dinarayo at pinipilangan. Na bukod sa kakaibang lasa ng kanilang mga pagkain, ay may kakaibang kwento rin. Kwentong kakaiba na malamang ay kiligin ka. Kwentong ligawan, kasalan at nahantong sa pagninegosyo hatid ng pandemic. Na nagsiserve ng iba't ibang klaseng pagkain mula sa Batangas. At ang pinagmamalaki nila na Kansi Bulalo from Bacolod. At syempre ay hindi rin magpapahuli sa kanilang special sisig na isa rin sa binabalikan ng mga customers dito. Dahil nga sa 75% laman at 25% crispy balat ang halo nito. At meron din silang Java rice na simpleng tignan pero panalo ang lasa nito. Siya nga pala si Ma'am Mary Rose at si Sir J.R. ang owner ng kanseria na matatagpuan lamang sa Parañaque City. Located po kami dito sa Green Hills, Parañaque, sa San Dionisio, Barangay San Dionisio, Green Hills, Parañaque. Pwede nyo siyang i-search sa Google Map, Kansi.Tria, Guyabano Street, Parañaque City. Wala sa kanilang mag-asawa ang Batanggenyo at Batanggenya. At lalong wala ring Ilonggo at Ilongga. Ang totoo niyan, tubong Parañaque silang dalawa. Mahilig talaga si Sir JR magluto at kumain. Dahil sa binigay sa kanya ni Lord na gift, malasahan niya lang ang isang pagkain ay kayang-kaya niya itong gayahin. Ang totoo niyan ay na-featured na rin sila sa iba't ibang social media platform. At ang isa sa pinakasikat, long time running show, ang Maalala Mo Kaya. Dahil sa isang viral pre-nap photo nila, ay dito na rin sila nag-umpisa. Isang engineer at isang tricycle driver. O diba, sobrang kakaiba at nakakakilig talaga. Dahil ang totoong pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay, mahirap, mayaman o kahit ano ka pa. Ang mahalaga, mahal nyo ang isa't isa. Oy. Tumata? Siyempre. Masarap ka magluto. Pwede ka mag-HRM. O diba, pang MMK na yung storya nila, pangmasa pa yung presyo ng pagkain nila. Huwag na nga nating patagalin pa, tara, makisarap na. Yo, what up guys? Nandito tayo ngayon sa Kanseria upang tikman ang kanilang mga pinagmamalaking menu. Lomi Batangas guys. Pork liver, meron siyang egg. Chicharon, meron siyang kikiam, squid ball, shredded cabbage. At subukan natin guys ng walang halong ibang mga pampalasa kasi feeling ko dito pa lang sapat na. Tikman natin guys. Wow guys, napakalasa guys. At ang kagandahan dito guys, pero order nyo, lulutuin nila sir dito. Kaya fresh na fresh siya. Wow. Lasa pa lang, alam mo na hindi tinipid sa mga ingredients. Samahan natin guys ng atay, ng chicharon, saka egg. Ayan. Wow, grabe. Ngayon naman guys, subukan natin ng merong kalamansi. Ito guys. Siyempre haluin natin guys. Tingnan natin yung onion guys. Ganyan agad oh. Wow. Kung kanina masarap na, masasarap pa siya pag nilagyan ng sibuyas, kalamansi. So far, para sa akin goods na yung lasa. I think di na ako maglalagay ng toyo. Sile. Tara. Wow. Grabe guys. Iba yung ambag ng kalamansi tsaka ng sibuyas. Wow, napakasarap. Pwede mo siyang i-share. Pero kung gutom ka naman at malakas ka kumain, I think bagay na bagay sa ito. So guys, sa ganito nga kalaki, 65 pesos lang siya guys. May care din sila dun sa mga tao na gustong matikman kung kunti lang yung budget nila. Mayroon silang mas maliit dito, 30 pesos lang, pero huwag kayong mag-alala guys. Kung ano yung nandito ngayon, same din yun noon, nasa 30 pesos na maliit na bowl. Naman natin ang kanilang chummies. Syempre, in-expect ko pag chummy, tamis anghang yan. 75 pesos lang to, alam nyo ba? Magat-agad yung anghang niya, pero goods lang, sakto lang. Tapos, yung texture ng noodles nila, is may pag-al dente. Lutuin natin guys, kung ano yung lasa niya pag mayroong mga chicharones na. Halo yung alat, tamis at anghang. Panalo. Dito naman tayo sa kanilang sisig a la carte. So guys, pag in-order mo to guys, wala pa to ha. Ito ay 15 pesos sa kanilang Java rice. Ito 80 pesos guys. At sabi nga nila sir, isa to sa dinadayo dito at binabalik-balikan ng mga customer nila. Meron siyang egg. Ayan. Talagang chunk bites yung nila, yung karne nila guys. So ayan o. Tapos visible pa yung mga sibuyas. Ayan, sibuyas. And of course, meron na siyang siling yung green. Ayan o. Ayan. Then meron din silang sili kung gusto mo mas maanghang. Ayan, of course may kalamansi. Okay, so. Wow. Chunky yung mga laman niya. At the same time guys, may nakakagat ako na crunchy. Yun yung balat ng kanilang pork. Ngayon, subukan natin na may sili at kalamansi. Wow.
Nakakatuwa lang guys kasi kung nasanay tayo sa mga sisig na mas lamang yung taba. Ito guys, kaya binabalik-balikan dito ng mga customer nila. Tanging laman lang, tsaka yung balat lang na crispy ang sinuserve nila. Walang halong pisngi or batok. Kaya solid siya sa 80 pesos. Ngayon naman guys, tikman natin guys na merong Java rice. So guys, kung ako sa inyo, pag nadayo kayo rito sa Kansi, huwag niyo palagpasin yung kanilang sisig kasi masarap din siya. Not bad na siya sa 80 pesos guys kasi nga purong laman siya na may halong crispy balat lang ng pork. Atakin to guys. Masasabi kong simple yung atake niya pero napakasarap. Yung mga sibu-sibuyas nila tsaka sili. Panalo the best. So what up guys? At andito na nga tayo sa final event na kanina pa natin gustong lantakan. Ito ay Kansi. Baka siya guys. Yung serving talaga niya guys is parang bulalo cut. Tapos sabaw lang siya, brot lang siya. Tsaka ang tanging pampalasa lang niya is syempre guys yung mga inahalo na salt, pepper, then yung pampaasim na batuan. So ito yun guys oh. Baka magtaka kayo guys kasi maliliit yung cut niya, naka-dice lang siya. So ang original cut talaga niya guys dapat is yung pang bulalo cut. Since gusto nilang abutin yung mga low budget, so hindi nila kaya bumili ng malalaking serving. So ginawa nilang parang pares style na nakakat siya na naka-dice. So ito yun guys. Pero yung lasa at timpla, ganun na ganun pa rin guys. Ayan oh. Wow. Yung amoy niya, para siyang papaitan. Yun yung texture ng amoy niya. Pero tikman natin yung lasa niya guys. Wow. Yung kulay ng sabaw parang balbakwa. Yung lasa niya parang style papaitan konti. Pero hindi eh. Maasim siya na may touch lang siya na parang pagpapaitan. Pero hindi siya mapait. Alam niyo yun? Yung may touch ng pag tinikman yung papaitan, may malalasahan ka doon na parang meron dito. Hindi ko ma-explain kung ano yun, pero ang sarap niya guys. For only 80 pesos. Ayan. Laman tsaka taba. Walang iba. Wow. Guys, yung laman nila, napakalambot. So, don't worry sa mga nakapustiso or mga nakadenture dyan. Malambot po ang karne nila at masarap. Ngayon guys, tikman natin sa merong kanin. Sarap. Yung kanina ko pa iniisip guys, na merong lasa sa papaitan, na meron dito, is yung luya. Yun yun. Yes, yung luya. Sakto lang yung asim niya, hindi OA. Masarap siya. Grabe. Meron daw tanglad ito. So, kaya pala ganun kasarap at hindi malangsa or maanggo yung kanilang baka. Diba? So, bukod sa luya guys na nagpapatanggal ng anggo or langsa, meron siyang lemongrass. So, wow, grabe no? Ang sarap guys. Panalo. And I suggest guys, masarap itong kainin na mainit or higupin. Panalo, panalo. Sa 80 pesos, the best to guys. Kasama sa kayong asin ng batuan guys. The best. So ayan guys, natapos natin kainin ang lahat ng pagkain natin kanina. At masasabi ko guys na napakasarap lahat ng ito. Hindi ako nagsisi guys sa pagdayo ko rito kasi from Taguig to Paranaque guys. Maituturing ko guys sa isang hidden gem to ng Paranaque guys kasi hindi siya tabing kalsada, talagang dadaan ka sa iskinita pero kasya naman yung sasakyan kahit papaano. So guys, ano pang hinihintay nyo guys? Kung ako sa inyo guys, huwag na kayo magdalawang isip pa, manonood na lang ba kayo sa aking vlog? Siguro nyo na or puntahan nyo na tong kanilang kainan dito. Napakasarap ng pagkain nila. Hindi kayo masisisi sa mga pagkain na babayaran nyo. Mura lang guys. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Tara. Masarap na.